Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok ng San Isidro, nakatayo ang isang maliit at halos gumuguhong kubo na yari sa kawayan at nipa. Sa tuwing hahaplos ang malamig na hangin mula sa kabundukan, maririnig ang marahang paglangit-ngit ng bubong na parabang nagrereklamo sa bigat ng mga taong lumipas. Doon naninirahan ang magkapatid na sina Lino at Maya, dalawang batang iniwan ng kapalaran na walang ina at walang ama. Si Lino ay 12 taong gulang. Payat ang kanyang katawan, ngunit matatag ang kanyang loob. Madalas ay tila mas matanda siya kaysa sa kanyang edad dahil maaga siyang natutong humarap sa hirap ng buhay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-iingat at pag-aalala. Ngunit sa kaibuturan nito ay may apoy ng pag-asa na ayaw mamatay. Si Maya naman ay 8 taong gulang pa lamang. May mahahabang pilikmata at mapupungay na mata na laging puno ng pangarap. Kahit sa gitna ng kahirapan, nananatili ang kanyang ngiti. Tila ba iyon ang kanyang sandata laban sa lungkot at takot. Matagal nang wala ang kanilang mga magulang. Isang gabi, 7 taon na ang nakalipas, hindi na bumalik ang kanilang ama mula sa pagtatrabaho sa minahan sa kabilang bundok. Sinundan ito ng ina nilang nagkasakit at tuluyang pumanaw matapos ang ilang buwan. Simula noon, ang 2 bata ay naiwan sa mundo na tila walang naghihintay sa kanila kundi ang lamig ng gabi at ang hirap ng araw-araw na pamumuhay. Sa una, tinulungan sila ng ilang kamag-anak. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unti ring nawala ang mga ito. May lumipat, may nagkaroon ng sariling problema at may sadyang lumayo. Naiwan ang magkapatid sa kanilang munting kubo, umaasa sa kaunting tanim na gulay, sa pangingisda sa ilog at sa paminsang tulong ng mababait na kapitbahay. Tuwing madaling araw, bago pa sumilip ang araw sa likod ng bundok, bumabangon na si Lino. Dahan-dahan siyang bumabangon mula sa banig na halos punit-punit na. Tinitingnan niya si Maya na mahimbing pa ang tulog, yakap ang lumang kumot na tila tanging alaala ng kanilang ina. Hindi niya ginugulo ang kapatid. Sa halip, tahimik siyang lumalabas ng kubo, dala ang maliit na itak at sako. Sa likod ng kanilang bahay ay may maliit na gubat, isang lugar na kinatatakutan ng marami sa baryo. Ayon sa matatanda, may mga nilalang daw na hindi nakikita roon sa araw at lumalabas lamang kapag gabi. Ngunit para kay Lino, iyon ang kanyang munting kayamanan. Doon siya naghahanap ng panggatong, ligaw na gulay, at kung minsan ay mga kabuting maaaring ibenta sa palengke. Habang naglalakad siya sa makitid na daan, naririnig niya ang huni ng mga ibon at ang lagaslas ng mga dahon. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may kakaibang pakiramdam na tila may matang nakamasid sa kanya. Hindi niya ito pinapansin. Sanay na siya sa ganitong pakiramdam. Sanay na siyang mag-isa. Samantala, nagising si Maya sa tunog ng kuliglig na tila nagpaalam na sa gabi. Dahan-dahan siyang bumangon at napansin niyang wala na si Lino. "Kuya," mahinang bulong niya. Alam niya kung saan nagpunta ang kanyang kuya, kaya hindi na siya nag-alala. Sa halip, kinuha niya ang maliit na palanggana at nagtungo sa poso sa gilid ng baryo upang umigib ng tubig. Habang naglalakad, binabati siya ng ilang kapitbahay. "Magandang umaga, Maya," sabi ni Aling Rosa na nagwawalis sa harap ng bahay. "Magandang umaga po," magalang na sagot ng bata. Kahit mahirap ang buhay, itinuro sa kanila ng kanilang ina ang pagiging magalang at mabait. Iyon ang kayamanang hindi kailanman mawawala sa kanila. Pagbalik ni Maya sa kubo, nagsindi siya ng maliit na kalan gamit ang mga natirang kahoy. Inilagay niya ang kaunting bigas sa kaldero, sapat lamang para sa almusal nilang dalawa. Ilang sandali pa, bumalik si Lino na pawisan at pagod. "Kuya, may kanin na," masayang sabi ni Maya. Ngumiti si Lino at hinaplos ang ulo ng kapatid. "Salamat, Maya. Buti na lang at andyan ka." Kumain sila ng tahimik.
Sinasabayan ng tunog ng hangin at ng malalayong huni ng ibon. Wala silang ulam kundi kaunting asin at tuyong isda na natira pa kahapon. Ngunit para sa kanila, sapat na yon. Pagkatapos kumain, nagpasya si Lino na pumunta sa bayan upang magbenta ng mga kabuting nakuha niya. "Dito ka lang ha?" bilin niya kay Maya. "Huwag kang lalabas ng mag-isa." "Opo, kuya," sagot ng bata. Nang makaalis si Lino, naiwan si Maya sa kubo. Umupo siya sa maliit na bangko at nagsimulang maglaro gamit ang ilang bato at dahon. Gumagawa siya ng mga munting kwento sa kanyang isipan, mga kwentong may mga prinsesa, diwata at masasayang pamilya. Ngunit biglang nagbago ang ihip ng hangin. Lumamig ang paligid. Tumahimik ang mga ibon. At sa likod ng kanilang kubo, sa ilalim ng isang matandang punong balete, may munting aninong gumalaw. Isang maliit na nilalang ang sumilip mula sa likod ng ugat ng puno. May suot itong dahong parang sombrero, may mata na kumikislap sa tuwa, at may ngiting tila laging may binabalak na kalokohan. Isa siyang duwende. Ngunit hindi ordinaryong duwende. Siya ang kilalang makulit sa buong kagubatan. Ang duwendeng si Pilong. Matagal na niyang pinagmamasdan ng magkapatid. Nakikita niya ang kanilang paghihirap, ang kanilang pagtitiis, at ang kanilang pagmamahalan. Sa una, naaawa lamang siya. Ngunit kalaunan, nabighani siya sa tapang at kabutihan ng mga bata. "Ay nako!" bulong ni Pilong sa sarili. Mukhang masaya itong paglaruan. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana ng kubo. Sumilip siya. Nakita niya si Maya na abalang naglalaro. Walang kamalay-malay na may matang nakatingin sa kanya. Ngumisi ang duwende. At sa isang iglap, gumalaw ang mga dahon sa sahig ng kubo. Kahit walang hangin. Napatingin si Maya. "Ha?" bulong niya. Biglang gumalaw ang isang maliit na bato. Kumulong ito papunta sa kanyang paanan. Kinilabutan siya. "Kuya?" tawag niya. Kahit alam niyang wala ito roon. Tahimik ang paligid. Ngunit sa likod ng katahimikan, may munting halakhak na halos hindi marinig. Nakatago sa anino, nakamasid ang makulit na duwende. Handa ng guluhin ang payapang buhay ng magkapatid. Hindi upang saktan sila, kundi upang subukin ang kanilang puso, tapang, at kapalaran. At sa araw na iyon, nagsimula ang isang kwentong magbabago sa buhay ni Lino at Maya magpakailanman. Hindi agad nawala sa isipan ni Maya ang kakaibang pangyayaring naganap sa kubo. Matapos gumulong ang maliit na bato sa kanyang paanan, nanatili siyang nakatayo sa gitna ng silid, hawak ang laylayan ng kanyang damit at pilit pinapakalma ang sarili. Pinakinggan niya ang paligid, ang mahinang ugong ng hangin, ang kaluskos ng mga dahon sa labas, at ang malayong tilaok ng manok mula sa kabilang dulo ng baryo. Wala siyang narinig na kakaiba. Wala ring nakita. Ngunit dama niya sa kanyang dibdib na hindi iyon karaniwan. Umupo siya muli sa bangko, ngunit hindi na siya naglaro. Sa halip nakatitig siya sa sahig na kawayan, nag-aabang kung may muli pang gagalaw. Sa likod ng kubo, nakaupo si Pilong sa ugat ng punong balete. Pinipigilan niya ang kanyang tawa. "Ang bilis matakot," bulong niya. "Ang sarap asarin." Iwinasiwas niya ang kanyang munting kamay at isang tuyong dahon ang dahan-dahang lumipad papasok sa bintana. Umikot ito sa hangin bago dumaos-dos sa harap ni Maya. Napaatras ang bata. May multo ba rito?" pabulong niyang sabi. Napangiti si Pilong. Hindi niya layong takutin ng husto ang bata. Para sa kanya, ang lahat ay laro lamang. Ngunit sa puso ng isang batang mag-isang naiwan sa kubo, ang ganitong hiwaga ay nagdudulot ng matinding kaba. Pinilit ni Maya na magpakatatag. Naalala niya ang bilin ng kanyang kuya. Huwag matakot. Huwag basta-basta maniwala sa mga anino. Kaya tumayo siya at naglakas loob na silipin ang bintana. Wala. Tanging ang punong balete,
at ang mga gumagalaw na dahon ang kanyang nakita. Siguro, hangin lang, bulong niya sa sarili. Ngunit nang siya'y tumalikod, biglang may mahinang tunog ng katok sa likod ng dingding. Tok. Napatalon siya. Tok. Muli. Sinong nandoon? Nanginginig niyang tanong. Walang sumagot. Sa labas, pinipigilan ni Pilong ang sarili na huwag matawa ng malakas. Nakadikit ang kanyang tenga sa kawayan at tuwang-tuwa sa reaksyon ng bata. Konti pa, bulong niya. Konti pa. Muling tumunog ang katok. Tok, tok. Sa pagkakataong ito, naglakas loob si Maya. Kinuha niya ang maliit na walis at dahan-dahang lumapit sa dingding. Kung sino ka man, sabi niya, huwag mo po akong takutin. Mag-isa lang po ako. Tumigil ang katok. Nanahimik ang paligid. Napatigil din si Pilong. Hindi niya inaasahan ang ganitong sagot. May lambing at tapang ang tinig ng bata. Hindi galit, hindi paninisi, kundi pakiusap. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ang duwende ng kakaibang kurot sa kanyang dibdib. Bakit parang nalulungkot siya? Bulong niya. Saglit siyang nag-isip. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumabas mula sa likod ng dingding. Hindi siya lubusang nagpakita. Isang munting anino lamang ang nasilayan ni Maya sa sahig. Napansin ito ng bata. May tao po ba dyan? Tanong niya. Hindi sumagot si Pilong. Sa halip, naghulog siya ng isang maliit na prutas, isang makintab na bayabas, sa may pintuan ng kubo. Tumilapon ito at huminto sa tabi ni Maya. Napamulagat ang bata. Paano napunta dito to? Bulong niya. Dinampot niya ang bayabas. Sariwa. Malinis. Walang bahid ng lupa. Parang biglang lumitaw lamang. Sa labas, nakaupo si Pilong at pinagmasdan ang reaksyon ni Maya. Hindi siya natakot. Hindi rin siya tumakbo. Sa halip, ngumiti ito. Salamat po. Mahina niyang sabi, kahit hindi niya alam kung kanino siya nagpapasalamat. Napakamot sa ulo ang duwende. Bakit parang masaya siya? Bulong niya. Lumipas ang ilang sandali. Dumating si Lino mula sa bayan. Dala ang kaunting pera at isang supot ng bigas. Pagod siya ngunit may ngiti sa labi. May nangyari ba dito? Tanong niya nang mapansin ang kakaibang anyo ng kapatid. Kakuya, sabi ni Maya. Parang may naglalaro dito kanina. Napakunot noo si Lino. Anong ibig mong sabihin? Ikinwento ni Maya ang tungkol sa gumulong na bato, lumilipad na dahon, katok sa dingding at biglaang bayabas. Tahimik na nakinig si Lino. Hindi siya agad nagsalita. Sa baryo nila, maraming kwento tungkol sa mga nilalang sa gubat, duwende, engkanto at iba pang hindi nakikita. Hindi siya naniniwala noon. Ngunit sa mga nangyari, baka may tumutulong sa atin. Marahan niyang sabi. Tumutulong? Tanong ni Maya. O baka nagmamasid? Sagot ni Lino. Sa likod ng punong balete, nakikinig si Pilong. Napangiti siya. Hindi rin pala bobo ang batang to. Bulong niya. Mula sa araw na iyon, halos araw-araw ay may kakaibang nangyayari sa kubo. Minsan, may biglang lilitaw na prutas sa mesa. Minsan may nawawalang gamit na biglang bumabalik. Minsan, may maliliit na yabag sa gabi. Hindi na masyadong natatakot si Maya. Unti-unti, nasanay siya. At si Pilong, na dating nananadya lamang, ay nagsimulang masanay sa presensya ng magkapatid. Sa kanyang puso, unti-unting nabubuo ang isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Ang pagnanais na manatili. Ang pagnanais na magbantay. Ang pagnanais na maging bahagi ng kanilang mundo. Lumipas ang ilang linggo na puno ng hiwaga at katahimikan sa buhay ni Lino at Maya.
Hindi na bago sa kanila ang biglaang paglitaw ng prutas sa mesa, ang pag-aayos ng mga gamit na hindi naman nila ginalaw, at ang munting kaluskos sa gabi na tila may naglalakad sa paligid ng kanilang kubo. Unti-unti, naging bahagi na ito ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Ngunit sa kabila nito, wala pa rin silang malinaw na sagot kung sino ang gumagawa ng lahat ng iyon. Isang hapon, matapos ang mahabang araw ng pagtulong ni Lino sa bukid ng Aling Rosa, kapalit ng kaunting bigas, umuwi siyang pagod na pagod. Pagdating sa kubo, nadatnan niya si Maya na nakaupo sa sahig, abalang naglalatag ng maliliit na piraso ng tinapay at prutas sa isang dahon. "Anong ginagawa mo?" tanong ni Lino. Umiti si Maya. "Kuya," sabi niya, "para sa kaibigan natin." Napakunot-no si Lino. "Anong kaibigan?" "Yung tumutulong sa atin," sagot ng bata. "Baka nagugutom din siya." Natahimik si Lino. Matagal niyang tinitigan ang mga inilatag na pagkain. "Naniniwala ka na talaga na may nilalang dito?" Marahan niyang tanong. "Opo," sagot ni Maya. "Pakiramdam ko mabait siya." Hindi na tumutol si Lino. Sa halip, tumango siya. "Kung sino man siya," sabi niya, "sana'y mabuti ang kanyang intensyon." Sa likod ng punong balete, nakasilip si Pilong. Nakita niya ang mga pagkaing inilatag sa dahon. Napatigil siya. Hindi siya sanay na bigyan ng handog. Karaniwan, ang mga tao ay natatakot sa kanya o nag-aalay dahil sa takot. Ngunit ang batang ito, nag-aalay dahil sa pasasalamat. "Para sa akin?" bulong niya. Unang beses niyang nakaramdam ng hiya. Dahan-dahan siyang lumapit. Naglakad siya sa mga ugat ng puno, tahimik na parang hangin hanggang makarating sa may bintana. Sumilip siya at nakita si Maya na nakaupo, nakapikit, tila nagdarasal. "Salamat po sa lahat ng tulong," mahinang sabi ng bata. "Kung sino man po kayo, sana huwag kayong umalis." Nanginig ang dibdib ni Pilong. May kung anong bumigat at gumaan ng sabay. Nagpasya siya. Panahon na para magpakita. Habang papalubog ang araw at nagiging kulay kahelang langit, biglang umihip ang malamig na hangin sa paligid ng kubo. Kumaluskos ang mga dahon. Umindayog ang bubong. Napatingin si Lino sa labas. "May bagyo ba?" tanong niya. Ngunit malinaw ang langit. Sa gitna ng bakuran, unti-unting lumitaw ang isang munting liwanag. Parang alitap-tap. Parang bituing bumaba sa lupa. Mula sa liwanag, unti-unting nabuo ang isang maliit na figura. Isang batang duwende. May suot na sombrerong dahon, may matang kumikislap, at may pisngi na mapulang-mapula. Napatayo si Maya. "Kuya," bulong niya. Napatigil si Lino. Hindi siya makagalaw. Nakatayo sa harap nila si Pilong. Kinakabahan, pinagpapawisan, at halatang hindi sanay magpakita sa tao. Nauutal niyang sabi, "Huwag kayong matakot." Tahimik ang paligid. Naririnig lamang ang tibok ng kanilang mga puso. Isa po akong duwende," dagdag niya. Napahawak si Maya sa kamay ng kuya niya. Ngunit hindi siya tumakbo. Hindi siya sumigaw. Sa halip, lumapit siya ng kaunti. "Ikaw po ba? Yung nagbibigay ng prutas?" tanong niya. Tumango si Pilong. "Opo." "Yung nag-aayos ng gamit?" "Opo." "Yung kumakatok sa dingding?" Napakamot siya sa ulo. "Opo rin." Napangiti si Maya. "Salamat po," masaya niyang sabi. Napatulala si Pilong. "Ha? Salamat po sa pagtulong sa amin," dagdag niya. Lumapit din si Lino, bagamat may kaba pa rin. "Hindi mo kami sinasaktan," sabi niya. "Bakit?"
Napabuntong hininga si Pilong. "Matagal ko na kayong pinagmamasdan," sabi niya. "Magkapatid kayo, pero parang kayo na lang ang pamilya ng isa't isa." Naalala ko ang sarili ko. "May pamilya ka rin po ba?" tanong ni Maya. Yumuko ang duwende. "Dati," sagot niya. "Pero matagal na silang nawala." Naging tahimik ang paligid. Nagtagpo ang kanilang mga mata, 3 pusong sugatan, ngunit handang magmahal. Mula noon, hindi na nagtatago si Pilong. Tuwing hapon, dumadalaw siya. Naglalaro sila ni Maya. Tinutulungan niya si Lino sa pangunguha ng kahoy. At sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malapit ang tatlo. Ngunit sa likod ng kanilang munting kaligayahan, may mga matang nagmamasid mula sa kailaliman ng kagubatan. May mga nilalang na hindi natuwa sa pakikipagkaibigan ng isang duwende sa tao. At sa tahimik na gabi, unti-unting gumagalaw ang anino ng panganib. Handa nang subukin ang kanilang pagkakaibigan. Simula nang magpakita si Pilong kina Lino at Maya, nagbago ang takbo ng kanilang buhay. Hindi na lamang puno ng pagod at pagtitiis ang kanilang mga araw. May halakhak na sa kanilang munting kubo, may kwentuhan tuwing dapit hapon, at may pag-asa sa bawat pagsikat ng araw. Tuwing umaga, sinasamahan ni Pilong si Lino sa pangunguha ng kahoy. Ginagamit niya ang kanyang munting mahika upang patuyuin agad ang mga basang sanga. Minsan naman, tinutulungan niya si Maya sa paglilinis ng paligid. Pinapagalaw ang mga dahon na tila may sariling isip. Kapag gabi, nagkukwento sila sa ilalim ng bituin. Nagkukwento si Pilong tungkol sa mundo ng mga duwende, mga punong kumikislap sa dilim, mga ilog na nagsasalita, at mga batong may alaala ng nakaraan. Nakikinig naman sina Lino at Maya na tila ba dinadala sa isang panaginip. Ngunit isang gabi, nagbago ang tono ng kanyang mga kwento. Tahimik silang nakaupo sa labas ng kubo. Ang buwan ay bilog at maliwanag, ngunit may kakaibang lamig ang hangin. Biglang tumigil sa pagsasalita si Pilong. Napansin ito ni Maya. "Pilong?" tanong niya. "Bakit po?" Nakatitig ang duwende sa gubat. Kumunot ang kanyang noo. "May mali," bulong niya. "Anong mali?" tanong ni Lino. Tumayo si Pilong. Ikiniling niya ang ulo, parang nakikinig sa isang tinig na hindi nila marinig. "May gumagalaw sa loob ng kagubatan," sabi niya. "Hindi sila dapat nandito." Napalunok si Lino. "Mga tao ba?" "Hindi," sagot ni Pilong. "Mas delikado." Tumahimik ang paligid. Maging ang mga kuliglig ay tila tumigil sa pag-iingay. Mula sa malayo, may marahang ugong na parang buntot ng hangin na humahampas sa puno. "Mga anino," patuloy ni Pilong. "Mga ligaw na nilalang na naitaboy sa kanilang tirahan. Nagugutom sila at galit." Napayakap si Maya sa kuya niya. "Anong gagawin natin?" mahinang tanong niya. Huminga ng malalim si Pilong. "Kailangan kayong mag-ingat," sabi niya. "Huwag kayong lalabas sa gabi. Huwag kayong pupunta sa malalim na gubat. At kung may marinig kayong tumatawag, huwag kayong lilingon." "Bakit?" tanong ni Lino. "Dahil gagamitin nila ang boses ng mga mahal ninyo," sagot ni Pilong, "upang iligaw kayo." Naramdaman ni Lino ang panlalamig ng kanyang batok. Naalala niya ang boses ng kanilang ina. Ang mga panahong tinatawag sila para kumain. Pinilit niyang iwaksi ang alaala. "Pipilitin naming sumunod," sabi niya. Tumango si Pilong. Ngunit sa kanyang dibdib, may bumibigat. Alam niyang hindi sapat ang babala. Kinabukasan, maagang gumising si Lino upang magtungo sa palengke. Kailangan nilang bumili ng asin at kaunting bigas. Kahit nagalinlangan si Pilong, hinayaan niya ito. "Sasamahan kita hanggang sa gilid ng gubat," sabi ng duwende. Magkasama silang naglakad. Tahimik ang daan.
Walang ibon, walang kuliglig. Parang pinigil ng kalikasan ang kanyang hininga. "Kuya Lino," biglang sabi ni Pilong, "kung may mangyari man, huwag mong pababayaan si Maya." Napahinto si Lino. "Bakit mo sinasabi yan?" tanong niya. Napangiti si Pilong, pilit na itinatago ang kaba. "Wala lang," sagot niya. "Gusto ko lang siguraduhin." Naghiwalay sila sa dulo ng gubat. Habang naglalakad si Lino papunta sa bayan, may pakiramdam siyang may sumusunod sa kanya. Lingon siya ng lingon, ngunit wala siyang makita. Samantala naiwan si Maya sa kubo kasama si Pilong. Nagwawalis ang bata habang ang duwende ay nakaupo sa bubong. Biglang huminto si Pilong. "Narinig mo ba yon?" tanong niya. "Ano po?" tanong ni Maya. Mula sa gubat, may mahinang tinig na tumawag. "Maya," nanigas ang bata. Iyon ang boses ng kanyang ina. Eksaktong-eksakto. "Anak, halika." Nanginginig ang kanyang tuhod. "Nanay?" bulong niya. Mabilis na bumaba si Pilong. "Huwag?" sigaw niya. "Huwag kang lilingon." Ngunit huli na. Unti-unting tumayo si Maya. Umakbang siya papunta sa direksyon ng boses. At sa pagitan ng mga puno, unti-unting nabuo ang isang maitim na anino. May hugis ng tao, ngunit walang mukha. Nakangiti si Pilong ng mapait. Dumating na ang panganib. At sa gabing iyon, masusubok ang kanilang tapang, pagkakaibigan at pananampalataya sa isa't isa. Nanatiling nakatayo si Maya sa gitna ng bakuran, tila ba hinihila ng isang hindi nakikitang puwersa papunta sa gubat. "Maya, tumigil ka!" sigaw ni Pilong habang hinahawakan ang braso ng bata. Ngunit malamig ang kanyang balat. Parang hindi na siya ganap na naroon. Ang tinig mula sa kagubatan ay muling umalingaw-ngaw. "Anak, dito ka." Mas naging malinaw. Mas naging mapang-akit. Parang yakap ng ina na matagal niyang hinanap. Nanay!" Nanginginig na sabi ni Maya. Napahigpit ang kapit ni Pilong. "Huwag kang maniwala," sigaw niya. "Hindi yan ang nanay mo." Ngunit ang anino sa pagitan ng mga puno ay unti-unting lumalapit. Humahaba, kumakapal, parang usok na may sariling buhay. Sa bawat hakbang nito, mas lumalamig ang hangin. Mas bumibigat ang paligid. Napilitan si Pilong na gumamit ng kanyang mahika. Itinaas niya ang kanyang kamay. Mula sa kanyang palad, lumabas ang munting liwanag, kulay ginto. Parang sinag ng araw na nakulong sa isang alitaptap. "Umalis ka!" sigaw niya. Ibinato niya ang liwanag sa anino. Sumabog ito sa hangin. Ngunit hindi umatras ang nilalang. Sa halip, tumawa ito. Isang tunog na parang pinaghalong iyak at halakhak. "Mahina ka na, Pilong," bulong ng anino. "Matagal mo na kaming tinalikuran." Nanlaki ang mata ng duwende. "Kilala mo ako?" tanong niya. "Kami ang mga itinaboy," sagot ng anino. "Kami ang mga nakalimutan." Biglang kumawala si Maya sa pagkakahawak ni Pilong. Parang hinigop ng tinig ang kanyang lakas. Napaatras ang duwende. "Maya!" sigaw niya. Tumakbo ang bata papunta sa gubat. Walang pag-aalinlangan. Walang takot. Tanging pananabik. Agad na sinundan ni Pilong. "Hintayin mo ako!" sigaw niya. Pumasok sila sa madilim na bahagi ng kagubatan. Ang mga puno ay tila nagsasara sa likod nila. Ang mga ugat ay parang mga ahas na gumagalaw sa lupa. Ang hangin ay puno ng bulong. "Sumama ka. Bumalik ka. Sa amin ka." Humahabol si Pilong gamit ang kanyang liwanag upang bigyang daan ang kanilang daraanan. "Maya, tingnan mo ako!" sigaw niya. "Ako ang kaibigan mo." Saglit na tumigil ang bata. Lumingon siya. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata.
Pagod na ako, Pilong, sabi niya. Miss ko na si nanay. Parang tinusok ang puso ng duwende. Lumapit siya. Alam ko, maranyang sabi. Miss ko rin ang pamilya ko. Pero hindi tayo pwedeng sumama sa dilim. Sa sandaling yon, lumitaw ang anino sa likuran ni Maya. Mas malaki na ito ngayon. May hugis ng isang babae. Ngunit walang mukha. Tanging itim na ulap. Iniladlad nito ang parang mga pakpak na gawa sa usok. Halik kayo, bulong nito. Dito walang sakit. Dito walang gutom. Dito walang lungkot. Napatigil si Maya. Ang mga salita ay parang gamot sa kanyang sugatang puso. Ngunit biglang may pumasok sa kanyang isipan. Ang mukha ni Lino. Ang mga gabing magkayakap sila. Ang mga panahong nagtatawanan sila kahit walang makain. Kuya, bulong niya. Parang nagising. Napatras siya. Hindi, mariin niyang sabi. May kuya pa ako. Sumigaw ang anino. Isang sigaw na nagpayanig sa kagubatan. Hindi mo kami matatanggihan. Bigla nitong hinablot si Maya. Sa isang iglap, binalot ng usok ang bata. Hindi! Sigaw ni Pilong. Tumalon siya. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas. Mula sa kanyang dibdib, lumabas ang isang matinding liwanag. Mas maliwanag kaysa sa dati. Liwanag ng alaala. Liwanag ng pagkakaibigan. Liwanag ng pagmamahal. Sumabog ito sa buong kagubatan. Napahiyaw ang anino. Unti-unti itong naglaho. Nalaglag si Maya sa lupa. Walang malay. Humabol si Pilong at sinalo siya. Hawak-hawak niya ang bata, humihingal. Maya, gising na, pakiusap niya. Maya-maya, dumilat ang bata. Pilong, mahina niyang sabi. Naluha ang duwende. Pasensya na, sabi niya. Hindi kita pababayaan. Sa malayo, tumatakbo si Lino pauwi. May masamang pakiramdam sa dibdib. Hindi pa niya alam na muntik na niyang mawala ang kanyang kapatid. Na muntik nang magwagi ang dilim. At na ang laban nila ay nagsisimula pa lamang. Hingal na hingal si Pilong habang yakap-yakap si Maya sa gitna ng kagubatan. Nakahandusay ang bata sa kanyang mga bisig, malamig ang noo at bahagyang nanginginig. Sa paligid nila, unti-unting bumabalik ang katahimikan. Ang mga punong kanina ay tila nagngangalit ay muli nang tumayo ng payapa. Ang mga ugat na gumalaw ay muling nanahimik. Ngunit sa puso ng duwende, hindi pa tapos ang takot. Maya, huwag kang matulog, pakiusap niya. Andito lang ako. Pinahid niya ang luha sa pisngi ng bata. Maya-maya, narinig niya ang mga yabag. Pilong! Maya! Boses ni Lino. Mula sa pagitan ng mga puno, lumitaw ang binata, pawisan, hingal at puno ng pangamba ang mga mata. Nang makita niya ang kapatid sa bisig ng duwende, napasigaw siya. Maya! Tumakbo siya at lumuhod sa tabi nila. Anong nangyari? Nanginginig niyang tanong. May anino, sagot ni Pilong. Tinawag siya. Ginaya ang boses ng nanay niya. Nanlaki ang mata ni Lino. Napahawak siya sa kamay ni Maya. Maya, gising ka na. Pakiusap niya. Dahan-dahang dumilat ang bata. Kuya, mahina niyang sabi. Naluha si Lino. Salamat sa Diyos, bulong niya. Mahigpit niyang niyakap ang kapatid. Sa sandaling iyon, tahimik na nakamasid si Pilong. Naramdaman niyang para siyang bahagi ng pamilya. Isang pamilya na matagal na niyang hinanap. Maingat nilang inuwi si Maya sa kubo. Pinainom siya ni Lino ng mainit na sabaw na galing sa dahon at ugat na itinuro ni Pilong. Tinakpan nila siya ng kumot at pinaypayan hanggang bumalik ang kulay ng kanyang mukha. Magdamag na nagbantay si Lino sa tabi ng higaan.
Hindi siya natulog. Takot siyang mawala muli ang kapatid. Si Pilong naman ay nakaupo sa bintana, tahimik na nagmamasid sa paligid. Kasalanan ko, bulong niya sa sarili. Dapat mas naging handa ako. Nang sumikat ang araw, mahina nang bumangon si Maya. "Kuya," sabi niya, "masakit pa ang ulo ko." "Magpahinga ka lang," sagot ni Lino. "Hindi ka muna lalabas." Tumango ang bata. Pagkatapos, humarap si Lino kay Pilong. "Salamat," seryoso niyang sabi. "Kung hindi dahil sa'yo," hindi na niya natapos ang pangungusap. Ngumiti si Pilong. "Kaibigan ko kayo," sagot niya. "At kaibigan ang ipinaglalaban." Ngunit alam nilang tatlo, hindi pa tapos ang panganib. Sa sumunod na mga araw, naging mas maingat sila. Hindi na lumalabas si Maya ng mag-isa. Si Lino ay palaging nagmamadali umuwi. Si Pilong naman ay mas naging mapagmatsyag. Tuwing gabi, umiikot siya sa paligid ng kubo, naglalagay ng munting mga bantay na liwanag sa mga puno at bato. Isang gabi habang tahimik ang lahat, biglang may lumitaw na matandang duwende sa gilid ng bakuran. Matangkad ito kumpara kay Pilong. Mahaba ang balbas na kulay abo. May hawak na bastong yari sa ugat ng puno. Naramdaman agad ni Pilong ang presensya nito. "Lolo Dargo," bulong niya. Ang matanda ay lider ng mga duwende sa kagubatan. Kilalang mahigpit sa batas ng kanilang lahi. Lumapit ito. "Pilong," mabigat ang tinig. "Nilabag mo ang sinaunang kasunduan." Napalunok ang duwende. "Lolo, hindi ko sinasadya," sagot niya. "Tinulungan ko lang sila." "Tao sila," maring sabi ni Dargo. "At tayo ay dapat manatiling hiwalay." "Pero mabubuti sila," sagot ni Pilong. "Wala silang ginagawang masama." Umiling ang matanda. "Dahil sa pakikialam mo, nagising ang mga anino," babala niya. "At kung magpapatuloy ito, mas malaki ang kapahamakan." Tahimik na nakikinig sina Lino at Maya mula sa loob ng kubo. Kahit hindi nila lubos na naiintindihan, dama nila ang bigat ng usapan. "Kung kinakailangan," sabi ni Dargo, "kailangan mong pumili. Piliin ang iyong lahi o piliin ang mga tao." Nanigas si Pilong. Hindi siya makapagsalita. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naharap siya sa isang pagpiling maaaring sumira sa kanyang puso. At sa gabing iyon, sa ilalim ng malamlam na buwan, nagsimula ang isang pagsubok na magtatakda ng kanilang kapalaran. Tahimik ang gabi matapos umalis si Lolo Dargo. Ang hangin kanina'y malamig ay tila mas naging mabigat, parang may dalang babala. Sa loob ng kubo, magkayakap sina Lino at Maya, nagkukunwaring natutulog, ngunit gising ang kanilang diwa. Narinig nila ang bawat salita. Naramdaman nila ang bawat bigat. Sa labas, nakaupo si Pilong sa isang bato, nakayuko, hawak ang kanyang sombrerong dahon. Magulo ang kanyang isip. Kung babalik siya sa mundo ng mga duwende, ligtas siya. May proteksyon, may tahanan. Ngunit mawawala sina Lino at Maya sa kanyang buhay. At alam niyang walang magbabantay sa kanila laban sa mga anino. Kung mananatili siya, lalaban siya. Ngunit maaari niyang suwayin ang batas ng kanyang lahi. Maaari siyang parusahan. Maaari siyang mawala. "Bakit ganito?" bulong niya. Sa loob ng kubo, pumangon si Maya. Tahimik siyang lumapit sa pinto at sumilip. Nakita niya si Pilong na nakaupo, parang batang naliligaw. Dahan-dahan siyang lumabas. "Pilong?" mahinang tawag niya. Napatingin ang duwende. "Maya, bakit gising ka?" Umupo ang bata sa tabi niya. "Hindi po ako makatulog," sagot niya. Sandaling natahimik sila. Pagkatapos nagsalita si Maya. "Dahil po ba sa amin, kaya ka nagkakaproblema?" Napatigil si Pilong. Hindi siya sumagot agad. "Medyo," amin niya. "Bawal kasi kaming makipagkaibigan ng ganito sa tao." "Bakit po?" tanong ni Maya.
Dahil may mga panganib, sagot niya. At may mga masasaktan. Yumuko ang bata. Kung aalis ka po, may intindihan namin, sabi niya. Nanlaki ang mata ni Pilong. Ha? Basta maging ligtas ka, dagdag ni Maya. Ayaw naming mapahamak ka dahil sa amin. Naluha ang duwende. Bakit ang babait ninyo? Bulong niya. Lumabas din si Lino. Tumayo siya sa likod ni Maya. Pilong, sabi niya, hindi ka namin pipilitin. Tumulong ka na ng sobra, dagdag niya. Kung kailangan mong umalis, salamat pa rin. Mas lalo pang bumigat ang dibdib ng duwende. Sanay siyang mapalayas. Sanay siyang mag-isa. Pero hindi sanay na mahalaga siya sa iba. Di ko kayang iwan kayo, mariin niyang sabi. Totoo? Tanong ni Maya. Tumango siya. Pipiliin ko kayo, sagot niya. Kahit anong mangyari. Nagmingming ang mga mata ng bata. Ngumiti si Lino. Ngunit kasabay ng kanilang saya, may dumaloy na malamig na hangin mula sa gubat. Sa di kalayuan, unti-unting namuo ang mga anino. Hindi na isa. Hindi na dalawa, kundi marami. Parang mga ulap na may hugis ng mga nilalang. Mahahaba ang braso, walang mukha, at may nag-aapoy na mga mata sa dilim. Dumarami sila, bulong ni Pilong. Biglang umalingaw-ngaw ang isang tinig mula sa kagubatan. Pilong, ito ang boses ni Lolo Dargo. Ngunit baluktot. Mali. Puno ng galit. Isuko mo ang mga tao, sigaw ng tinig. At titigil kami. Nanigas si Maya. Kinuha nila ang boses ng lolo mo, bulong niya. Tumango si Pilong. Ginagamit nila ang alaala, sabi niya. Lumapit ang mga anino. Sumisikip ang hangin. Parang nauubusan ng hininga ang mundo. Humakbang si Lino sa harap ni Maya. Kung may mangyari, sabi niya, ako muna. Napailing si Pilong. Hindi, mariin niyang sagot. Ako ang bahala. Itinaas niya ang kanyang kamay. Mula rito, lumabas ang mga sinag ng liwanag na bumuo ng isang bilog sa paligid ng kubo. Isang panangga. Ngunit alam niyang hindi ito magtatagal. Masyadong marami ang kalaban. Masyado silang malakas. At sa gitna ng papalapit na dilim, 3 pusong nagkaisa ang naghahanda para sa pinakamalaking laban ng kanilang buhay. Umiikot ang bilog na liwanag sa paligid ng kubo na parang munting araw na nagbabantay sa gabi. Sa loob nito, magkakatabi sina Lino, Maya at Pilong. Hawak ni Lino ang kamay ng kapatid. Si Maya naman ay mahigpit na yumakap sa duwende. Sa labas ng liwanag, gumagalaw ang mga anino. Paikot-ikot. Parang mga gutom na hayop na naghahanap ng siwang. Humihinga ang dilim. Sumisirit ang malamig na hangin sa lupa. Hindi ito magtatagal, bulong ni Pilong. Kailangan nating gumawa ng paraan. Anong paraan? Tanong ni Lino. Tumingin ang duwende sa buwan. Bahagya na itong natatakpan ng ulap. May isang sinaunang liwanag, sabi niya. Isang sagradong punong kahoy sa gitna ng gubat. Punong ilaw, dagdag niya. Doon nagmumula ang lakas na pumipigil sa mga anino. Nasaan po iyon? Tanong ni Maya. Malayo, sagot ni Pilong. At delikado ang daan. Biglang bumangga ang isang anino sa panangga. Umalingaw-ngaw ang tunog. Nanginig ang liwanag. Wala na tayong oras, sabi ni Lino. Pupunta tayo. Tumango si Pilong. Kapag bumuka ang panangga, paliwanag niya, tatakbo tayo ng sabay-sabay. Huwag kayong hihiwalay. Huminga ng malalim si Maya. Kaya natin to, bulong niya. Isang malakas na hampas. Isa pa. At isa pa. Nagbitak ang liwanag. Parang salaming nababasag. Ngayon, sigaw ni Pilong.
Sumabog ang panangga sa liwanag. Sabay-sabay silang tumakbo palabas. Agad silang sinalubong ng malamig na hangin at sigaw ng mga anino. "Bumalik kayo!" Umalingaw-ngaw ang tinig. Ngunit hindi sila huminto. Pinangunahan sila ni Pilong. Naglalakbay sila sa makitid na daan, tumatalon sa mga ugat, umiiwas sa mga sanga. Sa bawat hakbang, may aninong sumusubok humawak sa kanilang mga paa. Minsan, muntik nang matumba si Maya. Agad siyang sinalo ni Lino. "Oo ka lang?" tanong niya. "Opo," hingal na sagot ng bata. Nagpatuloy sila. Lalong lumalalim ang gubat. Lalong nagdidilim. Hanggang sa marating nila ang isang bukas na lugar. Sa gitna nito, nakatayo ang isang napakalaking puno. Mas mataas kaysa sa lahat ng puno sa paligid. Ang mga dahon nito ay kumikislap na parang bituin. Ang katawan nito ay nagliliwanag ng banayad na ginto. Punong ilaw, bulong ni Pilong. Ngunit bago pa sila makalapit, humarang ang pinakamalaking anino. Mas matangkad ito kaysa sa puno. May anyo ng higanting tao. May nagbabagang mga mata. "Ako ang tagabantay ng dilim," dagundong nitong tinig. "Hindi kayo makakalampas," nanigas si Lino. "Paano natin siya lalabanan?" bulong niya. Tumingin si Pilong sa magkapatid. "Kailangan ng alay," sabi niya. "Hindi dugo, kundi puso." "Puso?" tanong ni Maya. "Kailangan ng tapang," paliwanag niya. "Pagmamahal, sakripisyo." Humakbang si Lino. "Ako?" sabi niya. "Ibibigay ko." "Hindi!" sigaw ni Maya. Ngunit huli na. Humarap si Lino sa higanting anino. "Inaalay ko ang sarili ko," sigaw niya, "para sa kapatid ko." Biglang umilaw ang kanyang dibdib. Isang liwanag na nagmula sa kanyang pagmamahal kay Maya. Sumigaw ang anino. Napaatras. Ngunit hindi pa tuluyang natalo. Humakbang din si Maya. "At ako," sabi niya, "para sa kuya ko." Mula sa kanyang puso lumabas ang mas malambot na liwanag, parang yakap ng ina. Lumakas ang ningning. Tumingin si Pilong sa dalawa. Naluha siya. "Ako rin," marin niyang sabi. "Para sa pamilya ko." Sumabog ang tatlong liwanag. Nagsanib. Bumuo ng isang napakalakas na sinag. Tumama ito sa tagabantay ng dilim. Umalingaw-ngaw ang sigaw nito sa buong kagubatan. Unti-unti itong natunaw sa hangin. Tumahimik ang paligid. Muling nagliwanag ang punong ilaw. At sa ilalim ng mga kumikislap na dahon, tatlong pusong nag-alay ang nagtagumpay laban sa takot. Ngunit hindi pa tapos ang kanilang pagsubok. Dahil ang tunay na lihim ng kagubatan ay unti-unti pa lamang nagbubukas. Tahimik ang buong kagubatan matapos maglaho ang tagabantay ng dilim. Ang hangin kanina'y mabigat ay naging magaan. Ang mga dahon ay muling umindak. Ang mga ibon ay nagsimulang umawit, tila ba nagdiriwang. Sa gitna ng liwanag ng punong ilaw, nakaupo sa lupa sina Lino, Maya at Pilong. Hingal na hingal, pagod, ngunit buhay. "Kuya," mahina ang tinig ni Maya. "Masakit ang dibdib ko." Agad siyang niyakap ni Lino. "Ayos lang yan," sabi niya. "Nandito lang ako." Lumapit si Pilong sa puno. Dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang palad sa katawan nito. Mainit. Buhay. Parang may tibok ng puso. Biglang kumislap ang buong puno. Mula sa liwanag, may unti-unting nabuo na anyo. Isang babae na yari sa liwanag. Mahaba ang buhok na parang sinag ng araw. May matang puno ng awa at karunungan. Tagapangalaga, bulong ni Pilong. Ang nilalang ay ang espiritu ng punong ilaw. Tagapag-ingat ng balanse ng kagubatan. Tumingin ito sa tatlo. "Bakit kayo narito?" Malambing na tanong nito.
Tumayo si Pilong. Upang pigilan ang dilim, sagot niya. Upang iligtas ang mga kaibigan ko. Ngumiti ang espiritu. Nakita ko ang inyong sakripisyo, sabi nito. Bihira ang nag-aalay ng puso nang walang hinihinging kapalit. Lumapit ito kina Lino at Maya. Hinaplos ang kanilang noo. Agad na nawala ang pagod nila. Naging malinaw ang kanilang isipan. Nagmula ang mga anino sa puot at lungkot, paliwanag ang espiritu. Sila ay dating mga nilalang na itinaboy at nakalimutan. Parang ikaw po, Pilong? Tanong ni Maya. Tumango ang duwende. Opo, sagot niya. Ngumiti ang espiritu. Ngunit pinili mong magmahal, sabi nito. At iyon ang nagligtas sa iyo. Tumingin ito sa kalangitan. May mas malalim na sugat ang kagubatan, patuloy nito. Maraming taon nang winawasak ng kasakiman ng tao ang aming tahanan. Dahil dito, nagalit ang ilang espiritu at naging anino. Nanahimik si Lino. Naalala niya ang mga ilegal na pagtutroso, ang mga basurang itinatapon sa ilog, ang mga punong pinuputol. Kaya po pala, bulong niya. Ngunit may pag-asa pa, sabi ng espiritu, dahil may mga pusong handang magbago. Tumingin ito kay Pilong. May misyon ka, sabi nito. Ano po yon? Tanong ng duwende. Maging tulay, sagot nito. Sa pagitan ng tao at ng mga nilalang. Maging bantay ng balanse. Napalunok si Pilong. Paano po sina Lino at Maya? Tanong niya. Ngumiti ang espiritu. Sila ang patunay na may kabutihan pa sa mundo ng tao, sagot nito. Kailangan nila ng proteksyon. Inilahad ng espiritu ang kamay nito. Mula rito, lumabas ang 3 munting butil ng liwanag. Isa para kay Lino, isa para kay Maya, isa para kay Pilong. Nang mapasakamay nila ito, naramdaman nila ang init at kapayapaan. Mga butil ng pag-asa, paliwanag ng espiritu. Habang dalisay ang inyong puso, hindi kayo mapapahamak ng dilim. Unti-unting naglaho ang espiritu. Ngunit nanatili ang liwanag ng punong ilaw. Tahimik na bumalik ang 3 sa kanilang kubo. Habang naglalakad sila, dama nilang nagbago na sila. Mas matapang, mas matatag, mas handang magmahal. Ngunit sa malayo, sa isang bahagi ng kagubatan na hindi naaabot ng liwanag, may isang natitirang anino. Tahimik, mapagmasid, nag-aabang. Hindi pa tuluyang tapos ang laban. At ang huling pagsubok ay papalapit na. Muling sumikat ang araw sa baryo ng San Isidro na tila may dalang bagong pag-asa. Ang mga dahon ay mas luntian. Ang hangin ay mas presko. Ang ilog ay mas malinaw. Parang nagpasalamat ang kalikasan sa 3 pusong nag-alay ng tapang at pagmamahal. Sa munting kubo ni Lino at Maya, nagsimula ang araw ng may ngiti. Maagang gumising si Lino upang mag-igib ng tubig. Si Maya naman ay nagwalis sa bakuran, habang si Pilong ay nakaupo sa bubong, pinagmamasdan ang pagsikat ng araw. Parang iba na ang pakiramdam ngayon, sabi ni Maya. Tumango si Lino. Mas magaan, sagot niya. Ngumiti si Pilong. Dahil naghilom na ang sugat ng kagubatan, paliwanag niya. Ngunit sa kaibuturan ng gubat, sa lilim ng mga punong hindi naaabot ng araw, gumalaw ang natitirang anino. Ito ang pinakamatandang dilim. Pinagmulan ng lahat ng puot. Ang ugat ng kadiliman. Matagal na itong natulog. Ngunit nagising ito dahil sa liwanag ng punong ilaw. Dahan-dahan itong tinipo ng natitirang galit. At isang gabi, muling dumilim ang langit. Nagkulay abo ang buwan. Tumahimik ang mga ibon. Naramdaman agad ni Pilong ang panganib. Bumalik na naman, bulong niya. Mas malakas. Niyakap ni Lino si Maya. Anong gagawin natin?
Tanong niya. Huminga ng malalim si Pilong. Hindi na sapat ang mahika, sagot niya. Kailangan ng buong baryo. Kinabukasan, naglibot sila. Ikinuwento nila ang nangyayari sa mga tao. Sa una, hindi naniwala ang iba. Ngunit nang magsimulang malanta ang mga pananim at magkasakit ang mga hayop, nagising ang kanilang isipan. Nagtipon ang baryo. Bata, matanda, mayaman, mahirap, lahat. Sa gitna ng plaza, tumayo si Lino. Hindi natin kayang labanan ang dilim kung kanya-kanya, sabi niya. Kailangan nating alagaan ang kalikasan at ang isa't isa. Tumayo rin si Maya. Huwag po nating sirain ang gubat, dagdag niya. Doon po nanggagaling ang buhay natin. Napatango ang mga tao. Naramdaman ng ugat ng kadiliman ang pagbabago. Nang hina ito, ngunit sinubukan pa rin nitong umatake. Isang gabi, isang makapal na ulap ng dilim ang bumalot sa baryo. Nagkasama-sama ang lahat sa gitna ng plaza. Hawak ang kandila. Hawak ang pag-asa. Tumayo si Pilong sa unahan. Itinaas niya ang kanyang kamay. Kasabay nito, itinaas ng mga tao ang kanilang mga ilaw. Mula sa bawat puso, lumabas ang munting liwanag. Pinag-isa. Nagsanib. Pumuo ng isang araw sa gitna ng gabi. Sumigaw ang dilim. Unti-unti itong naglaho. Tuluyang naglaho. Naging katahimikan. Muling bumalik ang buwan sa dati nitong kulay. Napaluhod ang mga tao. Nagpasalamat. Mula noon, nagbago ang baryo. Hindi na sila basta pumuputol ng puno. Hindi na sila nagtatapon ng basura sa ilog. Tinuruan nila ang kanilang mga anak na mahalin ang kalikasan. Sina Lino at Maya ay nakapag-aral dahil sa tulong ng baryo. Si Lino ay naging guro. Si Maya ay naging manunulat ng mga kwento ng kababalaghan. At si Pilong, nanatili siyang bantay, tagapangalaga ng balanse, kaibigan ng tao, tagapagtanggol ng gubat. Tuwing gabi, kapag may batang nag-iisa o nalulungkot, may munting liwanag na sumisilip sa bintana. Isang paalala na hindi sila nag-iisa, na may pag-asa, na may kaibigang duwende. At sa baryo ng San Isidro, ang liwanag ng kabutihan ay hindi na muling nawala. Wakas. Ah. Ah.